pathological liar talaga itong gobyerno, Coach Oli. Ito naman kasing si SOJ, ano naman kasi, kilala naman natin na itong gobyerno to, pinakasinungaling na gobyerno. Oo, bulag tong mga to gobyernong bulag ang tawag dito. Oo, iba yung nakikita nila sa nakikita ng taong bayan. Or sinungaling lang sila. Katulad din, ibabalik ulit natin doon sa KOJC, siege, 16 days. O, ang dami nilang mga kung ano-anong pinagsasasabi doon. Wala silang napatunayan kahit isa. Angel of Death, meron daw mga being held against their will doon sa loob, kahit isa, wala. Sinabi ng Pangulong Duterte at neto ring mga ito na walang paglabag doon sa sa Kingdom of Jesus Christ, sa compound. Walang paglabag na sila pa nga daw yung agrabyado. At tama yung kanilang pagpapatupad noong warrant doon, kahit na hindi naman nakapangalan kay Pastor Apollo Kibuloy yung warrant, pati yung address sa Pasig, pero doon nila sinerve, tama pa rin daw yun para sa kanila. So, sabi rin ni Bongbong Marcos, walang pumasok na baril doon. Walang di-baril, walang tear gas, walang kung ano-ano. Oo, maayos yung pagtrato nila sa mga taga-Kingdom of Jesus Christ. So, kita mo talaga, pathological liar talaga itong gobyerno, Coach Oli. This is the same person na nagsabi na hindi papapasukin ng ICC. Yes. Kasi aarestuhin namin sila. Wala silang jurisdiction dito. Maayos ang justice system natin. This is the same person na nagsasabi na hindi illegal yung pagkaka-aresto kay Tatay Digong. So, what do you expect? Maniwala kami sa iyo ngayon? Maybe after 2 years, baguhin mo na naman yung statement mo, di ba? Coach Oli, hindi ba kidnapping yun? Oo. Yung nangyari? Ang ganda nung ang ganda nung paliwanag ni Attorney Saldon, ni Attorney Panelo. Sabi niya, tayo ng habeas corpus. So ibig sabihin, ipresenta nyo dito yung hinuli ninyo. Sa salitang layman's term, dalhin nyo dito yung hinuli ninyo ng illegal at kasi yan ang ni-request namin sa korte. Hindi dito usapin kung may jurisdiction kasi ang sabi nila, nandoon na si Tatay Digong wala nang kwenta na pag-usapan pa natin dito. Kasi wala tayong jurisdiction sa ICC. Ang punto ni Attorney Panelo, hindi issue to ng jurisdiction. Ipresenta nyo dito yung hinuli nyo ng illegal. Ngayon, problema nyo na kung hindi nyo maabalik dito o hindi. Sa madaling salita, yung hinuli nyo, halimbawa namatay, at hindi nyo na maibalik kasi patay na, hindi na namin problema nyo yun. Problema nyo yun. So, pwede kayong kasuhan ng kidnapping dyan. Kasi illegal yun. Yun po ang punto. Illegal kasi nga, para nga sa lahat, sa layman, kidnapping, pero sa mga professional, extraordinary rendition. Oo, iyon yung hindi lawful na pagkuha sa'yo. Mantakin mo ito, kinuha, pinilit, kinaladkad, isinakay sa aeroplano against his will. Ano tawag doon? Kidnapping yun. Oo, kasi against his will. Kulang na lang, ipiring tsaka iposas Pero sabi nga niya, hindi ba, magkakasakitan tayo dito. We do it the hard way or we do it the easy way. Yun na yung statement na binibitawan ni General Torre. Ikaw ba, Jay? Sa mga sinasabi nito ni SOJ Remulla, dati kasi laki mo yan. Ngayon, si Remulla pala yung nagsasalita kanina? Sino pa pagkakila? Akala ko si Torre. Magkamukha Sorry. Ang pinsan. Akala ko kasi si Torre. Isang isang kulay Pero hindi daw kidnapping yun. Tama naman daw lahat ng ginagawa nila. Wala silang ginawang mali. Lahat tama, lahat in order. Hindi na rin nila pinag-uusapan whether... nangako ka dati Interpol nga. Meron tayong responsibilidad sa Interpol. Hindi naman kami nakipag sa ICC. Kahit naman bistado na sila doon, yun yung kwentong pinaninindigan nila, Jay Guevara. Yun nga. Ang tawag nga dito ng ang nakikita ko nga dito sa administrasyon ito ay dalawa lang. Ang goal nila at ang motto nila, magsinungaling at huwag umamin.
Yun lang lagi. Tingnan nyo, doon lagi tumatakbo sa dalawang ano na yun. Gawain ng lalaki. Oo. Magsinungaling. Pag tinanong sila, hindi sila umaamin. Tingnan mo ngayon, yung ginawa kay PRRD, ginawa kay Pastor. Ginawa kay Pastor, nagsinungaling. Kesyo hindi daw, wala daw ginawang doon, masama. Hindi daw nanakit. Mapayapa daw yung paglusob nila doon. Wala daw nilabag na batas. So pagsisinungaling yun. Tinanong sila na kasi nakita na ng taong bayan ng daming ginawa eh. May mga nakahiga na, sinipa pa sa mukha, may tinirgas, may namatay. So nung na-interview si Marcos, anong nangyari? Hindi umamin. Walang Nagsinungaling pa rin. So ganun lang, wag sinungaling na magsinungaling, tumanggi ng tumanggi, wag kang aamin. Hanggang sa matabunan. Hanggang sa matabunan nyo. So kaya nga eto, dyan sa tito ko, wow. Wow. Tito Menard. Tito, Tito Rimulya? Hindi. Ah, hindi. Hindi ko kahit, Tito hindi Torre. na ako lalabas ng bahay pag ikaw ang naging tsuhing ko. Oo. Pero hindi nga, Jay, magkawin kayo hindi, May SOG, huwag ka magpapayat. Alam mo na itsura mo pag pumayat ka. Oo. Mas maliit lang tenga mo sa kanya. Lintik ang tenga ni Boyeng, mahaba buhay niya. Oo, kaya pala, no? Dalawang Hindi ko- tangkal eh. Parang duwende, no? Dangkal. Lobos na yung tenga niya eh. Dapat dalhin sa Disneyland yan. Doon kay Solgen, mas okay siguro, sir, na umalis ka na. Or bumiti mo ka na dyan sa pwesto mo. Kasi ikaw na lang yung Miss, Alam mo ba, halimbawa, sa isang timba, kulay itim yung tubig, di ba? Pag pinatakan mo ng katas ng langka, siya lang yung nag-iisang doon. Siya na lang talaga eh. Kasi halos lahat, itim na yung nakapaikot sa administrasyon eh. So mas maganda, umalis ka dyan kasi hindi ka nararapat dyan. Kilala ka namin at ikaw ay itinilaga. Alam ko, si PRRD. Si PRRD ang secretary nun yan, Jay. si dating Pangulong Duterte si Pangulong Duterte ang naglagay diyan kay Solgen Guevara. Alam naman natin Napakagaling na yan. kapag ang nilalagay or inaano ni Pangulong Duterte ay maayos, walang sablay. Pero alam mo, Jay, itong si Solgen, naintindihan ko si Solgen, Coach Oli, kung bakit parang sumuko na. Ayoko na. Walang hiya kayo. Totoo. Ang mo, sunod-sunod pa naman yung nakabinbin na mga oral argument niya. O, imagine mo, nag-oral argument siya sa PhilHealth. Nagbuka siyang sanggol doon. Mantakin mo, hindi naman siya nagnakaw, pero siya yung nag-i-explica kung paano nila ginawa. O, hindi ba? Nilaglag niya pa nga ang Congress doon eh. Tanong niyo sa Congress kung saan napunta yung mga pera na yan. Basta, ito lang, dito napunta. Ngayon, tinan mo sunod-sunod, ang daming mga petisyon. Sabi nga ni Attorney Guanzon na itong gobyerno na to sa history ng gobyerno ng Pilipinas, ito daw gobyerno na to ang pinakamaraming beses hinabla sa Supreme Court. O siyempre, pag hinabla mo gobyerno sa Supreme Court, sino ng harap? Abogado ng gobyerno. Sino? Si Solgen. Imaginein mo, sunod-sunod yung mga TRO at saka yung mga motion na final dito sa Supreme Court. Kahit naman sino, susuko. Tapos eto pa, lalong-lalo na alam mong mali. Ang pinakamasaklap dito, Coach Oli, ang dami ng mga independent na mga abogado sa abroad, mga malalaking abogado rito sa Pilipinas, politiko, lahat sila, sinasabi nila, mali. Yung mga taga-gobyerno na nagsasabi na hindi, actually, yung kanilang mga kandidato sa alyansa ng mga walang silbi sa buhay, sinasabi nila na parang bigyan na natin ng chance, nandoon na bigyan na natin ng chance. Nandoon na sila sa hearing doon. Pero kung pag-uusapan mo, lawful ba yung pagkaka-turnover kay Pangulong Duterte sa ICC, lahat sila hindi nagkokomento kasi alam nilang mali. Ang dami ng mga abogado dito ang nagsasabi na ang Department of Justice hindi yan competent judicial authority. Hindi yun. May mga abogado pa nga na magtataya ng kanilang mga lisensya dahil sigurado sila. Dahil ang DOJ ay executive, isa nga siyang department. Therefore, opisina siya ng presidente. Presidente ang appointing authority. So, doon pa lang, nakikita mo ng mali. Pero sa kanila, doon sa spokesperson nilang parang aso, yung mukhang bulldog na kagat na ng kagat kahit palpak na,
napapahiya may na ano siya. ako doon May sasabihin ako doon Napapahiya na siya pero dire-diretso pa din siya. Etong si DILG Secretary, si DOJ Secretary, sila na lang actually yung nagsasabi na okay yung ginawa nila. Police, sila lang. Pero yung mga tao sa labas nila, wala, lahat sinasabing mali. Hindi ba, Coach Oli? Oo. Yung sinasabi mong lahat na lang tama. Alam mo kung saan ako nakakaano dyan? Nakarelate. Kay Claire. Kasi pag pinakinggan mo si Claire, parang, kung hindi mo alam yung totoo pag pinakinggan mo lang siya, ngayon mo lang siya hindi ka Pilipino, pinakinggan mo siya, pag, ang linis ni Marcos. Oo. Ang linis-linis ni Marcos. Siguro, Diyos to, holy siguro ito si Marcos. Kasi talagang walang pagkakamali. Perfecto. Sa kanya talagang parang Oo, talagang... kumbaga puting-puti, oo. labas Kulang sa na time. lang, dilaan talagang gano'n kumakasip-sip Parang itong siya tao parang na to. Oo. dinaig niya pa si Parang si Santo Papa. Santo Papa sa pagiging perpekto. Oo. Ibang klase.